Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 416, Unexpected Breakthrough. Nang makitang si Xingju ay tila may paraan para masira ang hadlang, pinatawag ng artifact spirit si Xingju mula sa katawan nito. Nang mawala ang misteryosong bula sa paligid ni Xingju, bumalik na si Xingju sa kanyang orihinal na laki. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang Soul Devouring Token at idiniin ito patungo sa magulong harang. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawa, ang hangganan ay kumikislap lamang ng kaunti. Tulad ng isang tutubi na dumampi sa ibabaw ng tubig, kumalat ang isang patong ng mahinang alon. Pagkatapos nito, walang kahit kititing na paggalaw, at bumalik ito sa orihinal nitong estado. Not to mention breaking the boundary, ni isang crack ay hindi lumitaw. Walang kwenta. Sa pagtingin sa eksena sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Xingju na ibuka ang kanyang bibig. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat sa kanyang puso. Ang Soul Devouring Token ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Gaano man kalakas ang hadlang, hanggat ang isa ay nagpasok ng espiritual na lakas dito at bahagyang nahawakan ang hadlang, ito ay agad na malulusaw. Tungkol sa kapangyarihan ng Soul Devouring Token na basagin ang hadlang, si Xingju ay may lubos na tiwala dito. Gayunpaman, ang Soul Devouring Token ay talagang nabigo. Paanong hindi mabigla si Xingju? Brother Xingju, hindi ba ito gumagana? Nang makita iyon, kinakabahang nagtanong sina Su Linier at Xiaobai. Subukan ko ulit. Bagamat naramdaman niyang may mali, hindi pinanghinaan ng loob si Xingju. Sa halip, matigas niyang ipinasok ang kanyang espiritual na lakas sa Soul Devouring Token at idiniin ito patungo sa hadlang. Sa pagkakataong ito, katulad ng dati. Pagkatapos ng bahagyang ripple, muli itong bumalik sa normal. Kung tungkol sa espiritual na lakas na ipinasok ni Xingju sa Soul Devouring Token, ito ay ganap na hinigop. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, sina Su Linier at Xiaobai ay walang sinabi. Sa halip, tahimik nilang pinanood si Xingju. Bakas sa mga mata nila ang pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Xingju ay masasabing sobrang pangit. Ganyan ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng hadlang? Napakalakas na kahit ang Soul Devouring Token ay hindi ito masira. Hindi, kung talagang walang kwenta, bakit magkakaroon ng ripples? Pwede bang? Ang pag-urong sa kanyang harapan ay hindi nagpa-atras kay Xingju. Sa halip, naging dahilan ito ng patuloy niyang pagmumuni-muni. Alam ko, dapat ganyan. Biglang, tila natauhan si Xingju, at may kumislap na pag-asa sa kanyang mukha. Pagkatapos, itinaas niyang muli ang utos na lumalamon sa kaluluwa at pinindot ito patungo sa hadlang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi isinama ni Xingju ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa utos na lumalamon sa kaluluwa. Sa halip, diretso niya itong idinikit sa barrier. Ang pagkilos ni Xingju ay natural na umakit sa nagtatakang mga tingin ni Su Linier at ng dalawa pa. Gayunpaman, nang makita nila na ang ekspresyon ni Xingju ay hindi lamang bumuti, ngunit tila na puno ng pag-asa, maaari din nilang isipin na si Xingju ay may naisip. Kaya, tahimik lang nilang pinanood ang susunod na gagawin ni Xingju. Bigla, sa pag-iisip mula kay Xingju, ang maringal na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay lumundag na parang dragon na lumabas mula sa dagat. Tulad ng baha na bumagsak sa dam, ito ay patuloy na umaahon palabas sa kanyang katawan at walang katapusang umaagos patungo sa Soul Devouring Token. At sa sandaling ito, ang hadlang kung saan mahigpit na nakakabit ang Soul Devouring Token ay aktwal na nagsimulang maglabas ng marahas na pagbabago-bago, at ang mga pagbabagong ito ay lumalakas at lumalakas. Unti-unti, nagsimula itong lumiko mula sa mga bilog ng mga ripples sa mga pagsabog ng pagbabago-bago. Bagamat hindi kalakihan ng lugar, talagang nagkawatak-watak ito. May pagbabago, ang galing. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, nagulat din si Su Linier at ang dalawa pa, lalo na ang Tool Spirit, na mas namangha sa mga pagbabago sa kanyang harapan. Bilang Tool Spirit ng isang middle-grade spiritual weapon, ang lakas nito ay napakalakas na. Bukod dito, ang pangunawa nito ay napakalakas din. Malinaw nitong nararamdaman kung gaano kalakas ang layer ng harang na ito. Para dito, para lang itong hindi madaan ang pader na bakal na lumilitaw sa harap ng isang langgam. Imposibleng umakyat dito. Kaya naman tiyak na hindi masisira ang harang na ito. Ngunit ngayon, tila nalulusaw na ni Xingju ang hadlang na ito. Paanong hindi siya mamamangha? Buzz. Habang patuloy na bumubuhos ang espiritual na lakas ni Xingju, ang hadlang ay nagsimulang unti-unting nawasak. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagkonsumo ay tila medyo mahirap para kay Xingju. Nagsimula nang tumulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang mukha, ngunit sa kabutihang palad, ang harang ay tila malapit na talagang mabutas. Sirain. Biglang nagpakawala si Xingju ng isang paputok na dagandong. Kasabay nito, ang espiritual na lakas na ibinuhos ay tumaas ng ilang beses. Sa sandaling ito, ang magulong harang ay talagang namumulaklak na may nakasisilaw na liwanag. Napakalakas ng liwanag kaya kahit si Xingju at ang iba pang combat emperors ay hindi nang ahas na tingnan ito. Kahit nakapikit sila ay ramdam pa rin nila na lahat ng nasa harapan nila ay maliwanag. Tagumpay. Brother Xingju, nagtagumpay ka na. Nang muling imulat ni Xingju at ng iba pa ang kanilang mga mata, natuklasan nila na isang magulo at bahagyang ilusyon na daanan ang lumitaw na sa kanilang harapan.
Ang daanan na ito ay hindi tinatablan ng tubig dagat, ngunit si Xingju at ang iba pa ay talagang nakapasok dito. Isa pa, ang kabilang dulo ng daanan ay ang loob ng Celestial Island na kitang-kita nila. Tara na. Sa pagtingin sa sulok ng Celestial Island sa kahabaan ng daanan, sa wakas ay namulaklak ang mukha ni Xingju sa hindi may tatagong kagalakan. Matapos mapanatili ang Soul Devouring Token, nanguna siya at humakbang sa daanan. Sa likod niya, malapit ding sumunod si Su Linier at ang iba pa. Matapos dumaan sa layer ng barrier, si Xingju at ang iba pa ay talagang nakarating sa baybayin ng periphery ng isla. Nang muli silang lumingon, napagtanto nilang nawala na ang daanan. Nakikita lamang nila ang madilim na asol na tubig dagat na mabagal na umaagos, na pinaghihiwalay ng hindi nakikitang harang. Nang tumangala sila, hindi nila nakita ang madilim na asol na langit at ang puting ulap. Kakaibang liwanag lang ang nagniningning sa isla. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat nila ay kapag tiningnan nila ang Celestial Island mula sa labas, masasabing ito ay walang hangganan. Gayunpaman, nang makapasok sila, naramdaman nilang isa lamang itong maliit na isla kahit anong tingin nila. Kakaiba, bakit kakaiba itong Celestial Island kung saan ako tumingin sa labas? Sa pagtingin sa lahat ng nasa harap niya, ang mukha ni Xiaobai ay puno ng pagkalito habang siya ay bumubulong sa sarili. Sa sandaling ito, ipinatawag na niya ang artifact spirit pabalik sa kanyang puting damit. Sa makatuwid, sa islang ito, silang tatlo lamang, sina Xingju, Su Linier, at ang kanyang sarili. Kuya Xingju, anong problema? Nang siya ay naguguluhan sa mga pagbabago sa Celestial Island, biglang napagtanto ni Xiaobai na si Xingju ay talagang nakatayo sa lugar na tulala. Nagdulot ng pag-aalala ang tagpong ito. Wala. Binabalik-balikan ko lang ang dating lugar at biglang may naalala ako noon. Ang biglaang mga salita ni Xiaobai ay ganap na gamulo sa mga iniisip ni Xingju, na nagpabalik sa kanya mula sa mga alaala ng nakaraan patungo sa realidad. Lumalabas na ang lugar kung saan sila naruroon ay ang lugar kung saan siya at si Yushiman ay nahulog, at ang mga alaala ng muling pagbisita sa lumang lugar ay natural na pumasok sa isip ni Xingju. Iniisip kung paano niya naging matalik na kaibigan si Yushiman dahil sa Celestial Island na ito at iniisip kung paano pa rin niya ikinulong si Yushiman sa Azura Palace, medyo nalungkot si Xingju. Kung tutuusin, magkaibigan pa rin sila noon. Bagamat sinaktan ni Yushiman ang kanyang pinakamamahal na si Li Xiaohan, ang layunin nito ay dahil sa kanya. Bukod dito, hindi lamang maayos si Xiaohan, ngunit nakinabang din siya sa pag-uusig kay Yushiman. Sa sandaling ito, nagpasya na si Xingju na kapag bumalik siya sa Azura Palace, palayain niya si Yushiman at ang kanyang ama. Linier, Xiaobai, umalis na tayo. Huwag lumipad dito, dahil mayroong isang napakalakas na layer ng kapangyarihan sa kalangitan. Matapos bamaantong hininga ng may damdamin, tumingin si Xingju sa langit sa itaas ng Celestial Island at sinabi kay Su Linier at Xiaobai sa likod niya. Ito ay dahil naramdaman ni Xingju kung gaano kalakas ang layer ng kapangyarihan sa itaas ng Celestial Island. Napakalakas ng layer ng kapangyarihan na iyon na kahit hawakan nila ito, malamang na mamatay sila. Ang dahilan kung bakit ang gayong hadlang ay itinayo sa Celestial Island ay malinaw na upang pigilan sila sa pagmamasid sa tunay na anyo ng Celestial Island. Mula sa katotohanan na nakarating sila sa lugar kung saan nahulog si Yushiman, nahulaan na ni Xingju na ang Celestial Island ay parang isang malaking maze, naghihintay ng mga tao na tuklasin. Pero kahit anong mangyari, explorer lang sila. Kung tungkol sa landas na dapat nilang tahakin, may nakaayos na. Matapos makita ang malakas na hadlang sa paligid ng Celestial Island, kahit si Xiaobai ay naniwala sa mga salita ni Xingju nang walang pag-aalinlangan. Kaya, masunurin siyang sumunod sa likod ni Xingju at naglakad patungo sa sinaunang kagubatan sa paglalakad. Sa daan, nakasalubong ni Xingju at ng dalawa pa ang mga Trint na umatake sa kanila noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga pamilyar na Traitor na halos nagbabanta sa kanilang buhay noon ay nabasag ng kanilang panggigipit bago pa man sila makalapit kay Xingju at sa iba pa. Kahit na marami sila at walang katapusan, wala sila kay Xingju at sa dalawa pa. Kasabay ng kanilang kasalukuyang bilis, ilang sandali lang ay narating nila ang kailaliman ng kagubatan. Buzz. Nang marating nila ang kalaliman, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang lumitaw sa kagubatan. Dahil sa biglaang pagbabago, lalo pang kinabahan sina Su Linier at Xiaobai. Ngunit kumpara sa kanilang dalawa, si Xingju ay may umaasang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas nandito na, matapos mawala ang liwanag, si Xingju at ang iba pa ay wala na sa kailaliman ng masukal na kagubatan. Sa halip, sila ay nasa isang napakagandang bulwagan. Napakaranggal ng mga dekorasyon sa bulwagan. Para itong gawa sa ginto, ngunit ang katangiang ito ay hindi maihahambing sa ginto. Noon, ginulat ng bulwagan na ito si Xingju, at nabigla pa rin siya nang muli niya itong tingnan. Brother Xingju, iyon ba ang kayamanan? Sa sandaling ito, biglang itinuro ni Xiaobai ang kaba ng kayamanan sa trono sa kailaliman ng bulwagan at nasa sabik na nagtanong. Hindi, Xiaobai, Linier, huwag kang gumalaw ng walang ingat. Kung hindi, mahuhulog ka sa bitag. Bahagyang umiling si Xingju at same time na nakipag-usap kina Su Linier at Xiaobai, na nagpapahiwatig sa kanila na huwag kumilos ng bulag ng hindi nag-iisip. Sina Su Linier at Xiaobai, na alam na hindi pa nakapunta rito si Xingju, ay naniwala sa sinabi ni Xingju nang walang pag-aalinlangan.
Bagamat hindi nila alam ang kalaliman at panganib sa loob, masunurin pa rin silang nakatayo sa kanilang orihinal na mga lugar at hindi man lang ng ahas na huminga ng masyadong malakas. Brat, hindi mo talaga ako binaygo. Makakabalik ka na sa Immortal Island sa loob lang ng ilang taon. Parang Combat Emperor ka na. Sa sandaling ito, biglang umalangaw ang boses ng isang lalaki sa bulwagan. Kasunod nito, isang figure ang lumitaw sa harap ng trono ng dragon na parang multo. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng silver white armor at isang dragon at phoenix helmet. Ang bawat bagay sa kanyang katawan ay talagang isang espiritual na artifact, ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang aura ng lalaking ito ay nasa antas talaga ng isang mid-level combat emperor. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 417, muling bisitahin ang lumang lugar. Swish, swish. Nang makita ang hitsura ng lalaking ito, halos sabay na inilabas ni Sulinir at Xiaobay ang kanilang aura. Seryoso ang mga ekspresyon nila na para bang handa silang kumilos anumang oras. Senior, long time no see. Gayunpaman, kumpara sa kanilang dalawa, si Xingju ay hindi man lang kinabahan. Sa halip, hindi nagbago ang ekspresyon niya at pinanatili niya ang mahinang ngiti na iyon. Dahil ang taong nasa harap niya ay ang mahiwagang eksperto na nagbigay ng pointer kay Xingju dati. Ikaw, mid-level combat emperor. Mid-level spirit artifact. Mukhang hindi masama ang mga kasama mo. Gayunpaman, bata, bakit hindi ko makita ang iyong lakas? Pinaikit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata at pinalaki sina Sulinir at Xiaobay bago tumanggo upang ipahayag ang kanyang kasiyahan. Gayunpaman, huminto ang kanyang mga mata kay Xingju na may bahid ng pagtataka. Upang maging tapat sa senior, mayroon akong isang kayamanan na maaaring itago ang aking aura. Ang lakas naman ng junior na ito, ay mid-level combat emperor din. Matapat na sagot ni Xingju nang magtanong ang medyo may edad na lalaki. Mid-level combat emperor. Naabot mo talaga ang mid-level combat emperor sa loob lang ng ilang taon. Mabuti, mabuti, mabuti. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpahayag ng hindi maitatagong pananabik. Para bang ang pangarap niya sa loob ng maraming taon ay matutupad na. Senior, pumunta dito ang junior na ito gaya ng pangakong tutulungan kang tuparin ang iyong hiling. I wonder if Senior can tell Junior kung paano kita matutulungan ngayon. Hindi nagpatalo si Xingju. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at nakangiting nagtanong. Noon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay handang palayain si Xingju at ibigay sa kanya ang Supreme Sword Art dahil umaasa siyang babalik si Xingju sa Immortal Island at tulungan siyang tapusin ang isang gawain. Sa oras na iyon, tutulungan niya si Xingju na makuha ang mga kayamanan sa Immortal Island. Ngayong may lakas na si Xingju na inaasahan niya, oras na para matupad niya ang kanyang hiling. Brat, hindi ka lang talentado, kundi sobrang talino din. I think dapat nahulaan mo kung ano ang wish ko. Tulad ng iyong inaasahan, gusto ko lang nabasagin ang tanikala nitong Immortal Island, lisanin ang mapahamak na lugar na ito, bumalik sa mainland, at mamuhay ng walang pakialam. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagtago ng anuman sa pagkakataong ito at sumagot ng totoo. Bukod dito, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Mahinahong tanong ni Xingju na may ngiti sa kanyang mukha. Tulad ng sinabi ng lalaki, nahulaan na ni Xingju na ang gusto niya ay tulungan siyang umalis sa lugar na ito. Kung tutuusin, ang isang sobrang dalubhasa na tulad niya ay tiyak na hindi papayag na makulong dito ng libu-libong taon. Napakasimple ng pamamaraang ito. Kailangan kitang problemayan para pumunta sa core ng immortal na isla at masira ang core formation ng Immortal Island. Sa ganoong paraan, mawawala ang kapangyarihang nagbubuklod sa atin at magagawa nating harapin natin ang iba. Dahan-daang sabi ng medyo may edad na, ang core formation ng Immortal Island. Saan ito matatagpuan? Anong uri ng mga eksperto ang nagbabantay dito? Anong paraan ang dapat kong gamitin para masira ito? Pagkatapos marinig ang mga salita ng lalaki, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xingju, at same time siyang nagtanong. Dati, narinig ni Xingju mula sa lalaki na maraming eksperto ang nagbabantay sa isla ng Immortal maliban sa kanya. Bukod dito, ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang bagay na kanilang binabantayan ay dapat ang tinatawag na core formation. Ngayong gustong pumunta ni Xingju doon, natural na kailangan niyang alamin ng malinaw ang lahat. Matutulungan kitang buksan ang landas patungo sa core formation. Yung mga protector naman sa likod, pareho sila sa akin. Ayaw nilang makulong dito. Ang dahilan kung bakit sila narito ay dahil ang kanilang mga katawan ay pinaghihigpitan. Sa makatuwid, hindi mo na kailangang sirain ang anumang porma sayon mamaya. Pagkatapos kong buksan ang landas, ang iyong landas ay hindi mahaharang. Kung tungkol sa core formation, hindi ito napakahiwaga. Sa iyong lakas bilang isang mid-level combat emperor, ito hindi mahirap sirain ito. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at nagpaliwanag. Dahil lahat kayo ay gustong umalis sa lugar na ito at ang porma sayon ay napakadaling masira, bakit hindi mo gawin ito at humingi ng tulong sa halip?
Gayunpaman, sa sandaling ito, bago pa makapagsalita si Xingju, si Xiaobai, na nakatayo sa gilid, ay nagtanong sa mahigpit na paraan. Haha, itong batang babae ito. Kung masisira natin ang formation, bakit pa tayo maghihintay hanggang ngayon? Sa katunayan, hindi na tayo ganap na tao. Sa madaling salita, patay na tayo. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay hanggang ngayon ay lahat ng salamat sa may-ari nitong Immortal Island. Gumamit siya ng langit paraan upang matulungan tayong maipanganak muli sa ganitong anyo. Sa pagsasalita ng Alin, ang may-ari nitong Immortal Island ay talagang benefactor natin. Kahit na ikinulong niya tayo dito at binantayan ang Immortal Island para sa kanya, nagpapasalamat pa rin tayo sa kanya. Gayunpaman, biglang walang balita tungkol sa kanya ilang libong taon na ang nakalilipas. Dahil ang core formation na kanyang tinitirhan ay may espesyal na kapangyarihan sa pagpigil laban sa amin, hindi namin ito magawang ipasok upang malaman ang dahilan. Kaya't maaari lamang tayong maghintay. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin siya nakikitang lumabas, kaya hinala namin na namatay na siya sa formation. Tapos medyo mahina ang katawan niya noon. Kung namatay na siya, natural na hindi na kailangan. Manatili tayo rito. Higit pa rito, minsan niyang sinabi sa amin na hindi lamang mabilang na mga kayamanan ang nakatago sa Porma Sayon, mayroon ding mga bangkay natin. Hanggat nakuha natin ang mga bangkay, maaari tayong muling ipanganak sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan. Gayunpaman, ang core formation ay sadyang napakalakas. Kahit na anong paraan ang gamitin natin, hindi natin ito may pasok. Kaya naman, sana ay matulungan tayo ng munting kaibigang ito. Pagkatapos nito, lahat ng kayamanan dito sa isla ng Immortal ay magiging sa. Nang marinig ang tanong ni Xiaobai, dahan-daang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napakadali mo itong gawin. Napakalakas mo at napakalakas ng iyong spirit artifacts. Paano kung hindi mo ito kilalanin pagdating ng panahon? Malamig na bumuntong hininga si Xiaobai. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Hehe, little girl, kung papasok ka sa formation, makokolekta mo ang mga bangkay namin. Kung sisirain mo ang mga bangkay namin, tuluyan na kaming mawawala. Paano kami maglalakas loob na saktan ka? Biglang tumawa ang medyo may edad na. Hindi lamang siya nagkaroon ng bahid ng galit, ngunit matyaga pa rin niyang kinausap si Xiaobai. Senior, iniisip ko kung gaano karaming eksperto ang tulad mo sa Immortal Island na ito. Sa sandaling ito, nakangiting tanong ni Xingju. Dahil sa sandaling ito, si Xingju ay may magandang plano sa kanyang puso. Hindi banggitin ang mga tagapagtanggol ng mga posisyon na iyon, ang taong nasa harap niya ay napakalakas na. Kung matutulungan sila ni Xingju, natural silang magpapasalamat kay Xingju. Kahit humingi ng tulong sa kanila si Xingju, hindi sila tatanggi. Kung may ganoong grupo ng mga eksperto na tutulong sa kanya, hindi na matatakot si Xingju sa Zuan Hall at sa misteryosong tao. Bukod sa akin, may 6 pang eksperto sa isla ng Immortal na ito. Lahat sila ay ang pinakamataas na buhay sa kontinente, at ang kanilang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Lalo na ang red-haired Mr. Ing. Hindi lang mayroon siyang 5 middle-level spirit artifacts, ngunit mayroon din siyang lakas ng isang high-level combat emperor. Noon, siya ay niraranggo bilang pinakamalakas na eksperto sa kontinente kasama ng mga may-ari ng Immortal Island. Noong oras na iyon, akala nating lahat na pareho silang malakas, hanggang sa araw na iyon, alam namin na ang pinakamalakas na eksperto sa kontinenteng ito ay ang may-ari ng Immortal Island. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, patay na patay tayo. Nang marinig ang tanong ni Xingju, dahan-daang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang banggitin niya ang nakaraan, bakas sa mukha niya ang pagsisisi. Noong araw na iyon, Senior, pinag-uusapan mo ba ang sakuna na dulot ng heavenly phenomenon? Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xingju, at nagmamadali siyang nagtanong. Bakit? Alam mo talaga ang tungkol sa sakuna na iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang lalaki ay nagulat sa una, at nagpakita ng labis na pagkagulat na ekspresyon. Imposible, noon, walang nakaligtas sa kontinente. Tsaka bata ka pa, paano mo nalaman? Gayunpaman, mabilis na itinanggi ng lalaki ang kanyang sariling mga iniisip. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na matuwa, dahil hindi direktang inamin ng lalaki na ang ikinamatay nila ay ang sakuna na dulot ng heavenly phenomenon. Sa madaling salita, sila ang mga dalubhasa na nawala sa kontinente 10,000 taon na ang nakalilipas, at ang tinatawag na mga kayamanan sa isla ng Immortal ay ang lahat ng mga kayamanan na naipon sa kontinente 10,000 taon na ang nakalilipas. Senior, natural na hindi ko naranasan ang sakuna na iyon, pero ngayon, bumaba na naman ang sakuna. Matapos malaman ang katotohanan ng bagay, sinabi ni Xingju na may seryosong ekspresyon. Ano? Sabi mo nagpakita na naman ng heavenly phenomenon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na naging pangit, na para bang naalala niya ang isang lubhang nakakatakot na alaala. Oo, Senior. Matagal nang lumitaw ang heavenly phenomenon, at malapit nang bumaba ang sakuna. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito sa oras na ito ay upang makakuha ng higit pang kapangyarihan upang labanan ang sakuna.
Mabagal na sabi ni Xingju. Walang kwenta, walang kwenta. Kahit nakunin mo ang lahat ng mga kayamanan dito, kahit na makabalik tayo sa kontinente, hindi natin sila mapipigilan. Masyado silang makapangyarihan, at hindi natin sila kayang harapin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lalaking iyon ay lubos na nakatitiyak sa kanyang pagtanggi sa hatol. Bukod dito, isang desperadong ekspresyon ang lumabas sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakuha ko na ang pagkakataong makabalik sa kontinente, ngunit talagang nakatagpo ko muli ang sakuna. Bakit ang bitter ng buhay ko? Bakit? Bakit? My God, pinaglalaroan mo ba ako? Pagkatapos, nagsimulang umungol at umungol ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tila nawalan na siya ng pag-asa, at nagsimulang mawalan ng kontrol ang kanyang emosyon. Brother Xingju, ano ang dapat nating gawin? Lumapit si Xiaobei kay Xingju at bamulong nang makita ang pagbabago ng lalaki. Nakakatakot kaya talaga ang sakuna. Sa sandaling ito, ang mukha ni Xingju ay puno ng katahimikan habang siya ay nasa malalim na pag-iisip. Dahil sa mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sa reaksyong nasa harapan niya, ramdam niya kung gaano kakilakilabot ang sakuna. Sa katunayan, kung totoo ang sinabi ng lalaki, marahil ang sakuna na ito ay hindi isang bagay na maaari nilang labanan. Dahil hindi lamang nagkaroon ng malaking bilang ng mga mid-grade artifact sa Immortal Island, ngunit mayroon ding mga eksperto sa antas ng high-level combat emperors. Kung titingnan ng grupo ni Xingju ngayon, ang pinakamalakas sa kanila ay isang mid-level na combat emperor. Para sa mga artifact sa kalagitnaan ng baitang, maliban kay Xiaobei, tanging ang misteryosong tao na nagdulot ng malaking banta sa kanya ang mayroon nito. Ang lineup na ito ay hindi kasing lakas ng mga nakatatanda ng Immortal Island, kaya paano nila malalabanan ang sakuna na ito? Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 418, Insider of Island of the Immortal. Kuya Jia, kailan ka pa naging pessimistic? Habang si Xingju at ang iba pa ay malalim ang iniisip kung paano nila lalabanan ang kalamidad na ito, biglang umalangaw ang boses ng isang lalaki sa bulwagan. Ang boses ng lalaki ay hindi maituturing na malakas, ngunit ito ay lubhang matalim. Ang bawat salita ay maaalala ng lahat. Itong boses, pwede ba? Nang umalangaw ang boses, nagising talaga sa isang iglap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila nasa bingit na ng pagbagsak. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay puno ng isang komplikadong ekspresyon. Bakas sa kanyang ekspresyon ang takot at pananabik. Kuya Jia, ilang libong taon na ang nakakaraan mula noong huli tayong magkita. Kumusta ka na? Biglang umalangaw muli ang boses ng misteryosong lalaki. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang figure habang umalangaw ang boses. Ito ay isang lalaki na may maayos na pananamit at payapang ekspresyon. Ang lalaki ay hindi mukhang matanda, at siya ay kabaligtaran ng edad ng lalaking nakabaluti na pilak. Gayunpaman, siya ay bahagyang mas bata, at walang kahit isang butik ng alikabok sa kanyang puting damit. Tuwing iwinawagayway niya ang pamaypay sa kanyang kamay, isang bagzo ng hangin ang umiip. Ang hangin ay nahaluan ng isang kahanga-hangang halimuyak ng mga bulaklak, at ito ay kaakit-akit. Gayunpaman, nararapat na banggitin na bagamat hindi nakikita ni Xingju ang lakas ng lalaki, ang bawat galaw ng lalaki ay nagpapakita ng isang epekto na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. I'll Lord, hi. Hindi ka papatay. Nang lumitaw ang lalaki, agad na nanigas ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng silver. Isang komplikadong ekspresyon ang malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Walang makapagsasabi kung umiiyak ba siya o tumatawa, ngunit ramdam ng lahat ang gulat na naramdaman niya. I'll Lord. Ito kaya ang I'll Lord. Ang mga salita ng lalaking nakabaluti na pilak ay parang kulog na sumabog sa puso ni Xingju at ng iba pa. Upang magawang kumilos ng ganito ang lalaking nakabaluti na pilak, magkaroon ng gayong hindi maarok na lakas, at matawag na I'll Lord, napakalinaw na ang taong ito ang may-ari ng isla. Sinong nagsabing patay na ako? Hindi ba ako okay? Ibinuka ng I'll Lord ang kanyang mga braso, na tila hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero, sa sandaling iyon, tila naniniwala ang lalaking nakasuot ng pilak na ang taong nasa harapan niya ay ang I'll Lord. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam ng guilt sa kanyang puso at kumalat sa buong katawan, dahilan upang hindi niya malaman kung paano magpatuloy. Brother Gio, huwag kang kabahan. Matagal ko nang alam na gusto mong umalis sa isla ng Immortal. Hindi naman sa ayaw kitang bitawan. Hindi lang perpekto ang teknik para sumanib sa katawan mo. Kung pipilitin mo, natatakot ako na masira ang iyong mga katawan at kaluluwa. Sa oras na iyon, kahit ako ay hindi kita kayang protektahan. Nang makita ang maligalig na ekspresyon ng lalaking nakasuot ng pilak, ngumiti ang Island Lord. Nahulaan na niya talaga ang takot sa puso ng lalaking nakasuot ng pilak. Ako. Matapos marinig ng lalaking nakasuot ng pilak ang mga salita ng Island Lord, isang alon ng pagkakasala ang bumangon sa loob niya, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sige, Brother Gia, may sasabihin pa ako sa munting kaibigan na ito. Hindi pa rin alam ng lahat na nakalabas na ako sa pag-iisa, kaya kailangan kitang gulo para maipasa ang mensahe. Kinawayan ng Island Lord ang kanyang folding fan at sinenyasan ng lalaking nakasuot ng silver na umalis. Sige. Natural na nauunawaan ng lalaking nakasuot ng pilak ang intensyon ng master ng isla.
Pagkatapos sumang-ayon, sinulyapan niya si Xingju at ang iba pa ng may makahulugang tingin bago tumalikod at naglaho. Sa sandaling ito, si Xingju, Sulinir, Xiaobai, at ang Island Lord lang ang naiwan sa bulwagan. Buzz. Pagkaalis ng silver-armored na lalaki, tiningnan muna ng Island Lord ang tatlong grupo ni Xingju bago iwinagayway ang kanyang manggas. Tatlong upuan ang lumitaw sa likod ng tatlong grupo ni Xingju. Little friends, hindi mo kailangang maging magalang. Umupo na tayo at mag-usap. Matapos ipatawag ang tatlong upuan, tumalikod ang lalaki at umupo sa dragon chair sa yulunan ng bulwagan. Sa sandaling ito, ang lalaki, na sobrang palakaibigan kanina, ay agad na nagkaroon ng karagdagang aura ng isang monarch na tinatanaw ang mundo. Gayunpaman, ang malumanay na ngiti sa kanyang mukha ay nagpapahayag pa rin ng isang magiliw na pakiramdam. Pwede ko bang malaman kung anong problema, senior? Nang makita ito, hindi tumayo si Xingju sa seremonya. Pagkatapos bigyan ng tingin sina Sulinir at Xiaobai, umupo siya. Munting kaibigan, narinig ko mula sa iyo na ang kontinente ay muling nasa isang sakuna. Nakangiting tanong ng lalaki. Sa pagtugon kay senior, napuno na ng heavenly phenomenon ang buong kalangitan ng kontinente, at ang sakuna ay maaaring bumaba anumang oras. Tumango si Xingju at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang Island Lord ay tumango at nagtanong ng nakangiti. Oo, pagkalabas ko sa pag-iisa, natuklasan ko na ang mga guho na iniwan ko sa kontinente ay pinasok ng isang tao. Dapat ay nakuha mo ang libro tungkol sa heavenly phenomenon, tama? Para sa iyo ang sinaunang aklat na iyan, senior. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Bakas ng pagkagulat ang kaninang kalmadong mukha. Ang dahilan kung bakit nagawa nilang tukuyin ang koneksyon sa pagitan ng phenomenon ng langit at ng sakuna, pati na rin ang ilang bagay tungkol sa sakuna, ay dahil sa isang sinaunang aklat na nakuha ng Fey Refinement Clan mula sa isang sinaunang pagkasira. Ito ay dahil ang sinaunang aklat ay nagtala ng mga bagay tungkol sa kababalaghan ng kalangitan at ang sakuna. Gayunpaman, hindi akalain ni Xingju na ang sinaunang aklat ay naiwan ng Island Lord of the Immortal Island. Nang matapos ang sakuna, ako lang ang nakaligtas sa kontinente. Gayunpaman, natuklasan ko na kahit na ang mga nangungunang eksperto sa kontinente ay namatay na lahat, mayroon pa rin silang mga alaala sa Samsara Space. At nagkataon lang na mayroon akong isang lihim na pamamaraan na maaaring muling buhayin sila sa pamamagitan ng isang espesyal na hanay. Upang matulungan silang muling mabuhay, itinayo ko ang islang ito. Gayunpaman, ang islang ito ay nangangailangan ng aking kapangyarihan upang mapanatili ito, kaya hindi ako makaalis sa isla. Upang maiwasan ang isa pang sakuna na bumaba sa hinaharap, iniwan ko ang aklat na iyon. Kinawayan ng Island Lord ang kanyang fan at dahan-dahang ikinwento ang nangyari sa nakaraan. Samsara Space. May mga alaala pa ba sila? Senior, ano ba talaga ang Samsara Space? Hindi kaya ang mga buhay na nilalang sa loob ay nabuo lahat mula sa mga kaluluwa ng tao? Matapos marinig ang mga salita ng Island Lord, si Xingju ay naakit ng Samsara Space. Kahit ang Yan Huang Demonic Tortoise ay hindi naiintindihan ng Samsara Space, kaya mas misteryoso ito kay Xingju. Gayunpaman, ang Island Lord sa harap niya ay tila napakalinaw tungkol sa Samsara Space. Ito ay natural na pumukaw sa pagkamausisa ni Xingju. Mukhang nakipag-ugnayan ka na sa Samsara Space. Sa totoo lang, ang Samsara Space ay ang kabaliktaran ng Dimensional Space. Pareho silang spatial powers. Gayunpaman, ang Samsara Space ay mas mahiwaga, dahil ang Samsara Space ay hindi maaaring magkapatong sa katotohanan. Bagaman ang Samsara Space ay maaaring magbukas ng isang space tunnel na higit na lumampas sa isang dimensional na espasyo at pataasin ang bilis ng paggalaw ng isang tao, ang Samsara Space ay hindi isang kapangyarihan na maaari nating kontrolin. Sa madaling salita, ang Samsara Space ay mas katulad ng isang mundo. Ito ay isang mundo na hindi sa atin, at ang mga namumuno doon ay mga taong patay na. Sila ay tinatawag na mga yumaong espiritu. Masyadong misteryoso ang mundong iyon. Kahit kaunti lang ang alam ko tungkol dito. Gayunpaman, payo ko sa batang kaibigang ito, kung talagang nakipag-ugnayan ka sa kapangyarihan ng Samsara Space, huwag mo itong gamitin. Dahil may mga lubhang nakakatakot na pag-iral doon. Kung papasok ka at akitin ang kanilang atensyon, kahit nabuksan mo ang isang lagusan sa kalawakan at harangan ng pagsalakay ng mga yumaong espiritu, hindi ka makakapagtago mula sa kanila. Hanggat iniisip nila ito, maaari kanilang ganap na ilibing sa Samsara Space at gawin kang isang umalis na espiritu. Nang makitang nagtatanong si Xingju tungkol sa Samsara Space, matigang nagpaliwanag ang Island Lord at same time na pinaalalahanan si Xingju. So mga umalis na ang mga espiritong iyon. Talagang may ganoong lugar. Gaano kalaki ang mundong ito? Ilang bagay na hindi ko maintindihan ang umiiral. Matapos marinig ang mga salita ng Island Lord, nagkaroon si Xingju ng magaspang na pag-unawa sa Samsara Space. Iyan ang lugar kung saan nakatira ang mga patay. Gayunpaman, naging mga mamamatay tao na sila na nagpatayan doon. Hindi lang sila nagkaroon ng anumang alaala, ngunit wala rin silang katalinuhan. Tinawag silang mga yumaong espiritu. Gayunpaman, hindi lang nagulat si Xingju sa mga misteryo ng reincarnation space. Sa halip, nagulat siya sa mundo.
Bagamat nakatayo na si Xingju sa tuktok ng kontinente, marami pa rin ang hindi niya naiintindihan. Sa sandaling ito, talagang napagtanto ni Xingju na palaging may isang taong mas mahusay kaysa sa kanya. Katulad ni Fairy Ying ng Illusory Moon Valley, marahil ang lugar na kanyang pinanggalingan ay ang lugar kung saan nakatira ang mga tunay na eksperto sa mundong ito. Brat, ngayong darating na ang sakuna, iniisip ko kung paano mo ito haharapin. Matapos ipaliwanag kay Xingju ang tungkol sa Samsara Space, nagtanong muli ang lalaki. Senior, ang mga eksperto ng kontinente ay kasalukuyang gumagawa ng isang defensive formation na naglalaman ng lahat ng mga buhay na nilalang sa Toireng Sky Domain. Pagkatapos, gagamitin nila ang kapangyarihan ng Combat Emperors ng kontinente upang himukin ang Pormasayon upang labanan ang sakuna. Nang marinig ang tanong ng Island Lord, hindi nang ahas si Xingju na itago ang anuman at sumagot ng totoo. Ito ay dahil napagtanto ni Xingju na ang Island Lord sa kanyang harapan ay hindi lamang marunong, ngunit ang kanyang lakas ay hindi maarak. Dahil lamang sa katotohanan na siya ay nakaligtas sa kapahamakan ng mag-isa, at na nagawa niyang kalagkarin ang lahat ng malalakas na magsasaka sa isla palabas ng Samsara Dimension at muling buhayin ang mga ito, masasabi ng isa kung anong uri ng mga pamamaraang lumalaban sa langit ang mayroon siya. Kung gustong saktan siya ng isang malakas na cultivator, patay na si Xingchen. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Xingchen na itago ang anuman sa kanya. Oo, tama ang paraan mo. Noon, hindi natin alam kung paano haharapin ang sakuna at natalo dahil restricted tayo sa sarili nating mga lugar. Gayunpaman, hindi mo lang dapat protektahan ang mga tao ng Toireng Sky Domain. Dapat mong protektahan ang mga tao sa buong kontinente. Bukod dito, hindi ka dapat umasa sa kapangyarihan ng pinakamalakas na tao sa kontinente. Sa halip, dapat kang umasa sa kapangyarihan ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa kontinente upang labanan ang sakuna dahil ang sakuna ay hindi nagtatarget sa isang tao, ngunit ang buong kontinente. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang Island Lord ay tumanggo bilang kasiyahan. Gayunpaman, muli niyang pinaalala. Senior, anong dapat naming gawin? Tiwanagin mo kami, Senior. Matapos marinig ang mga salita ng Island Master, biglang natauhan si Xingju. Dali-dali siyang tumayo at magalang na yumuko sa Island Master. Ito ay dahil napagtanto ni Xingju na tila alam ng Island Lord kung paano labanan ang sakuna. Hehe, gaya nga ng sinabi ko, tipunin ang lahat ng nabubuhay na nilalang at gamitin ang kanilang kapangyarihan para himukin ang Pormasayon. Saka lang natin malalabanan ang mga pag-atake ng mga taong iyon. At ang magagawa ko lang ay sabihin ito sa iyo. Ito lang ang magagawa ko para matulungan ka, dahil hindi mo ako kaibigan, kundi kaaway mo. Biglang tumayo ang Island Lord at isinara ang folding fan sa kanyang kamay. Napangiti siya na nakapikit ang mga mata. Gayunpaman, may mas malalim na kahulugan sa kanyang ngiti. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 419, Island of the Immortals Island Master. Kaaway. Matapos marinig ang katagang ito, si Xingju at ang dalawa pa ay natigilan. Kasabay nito ang hindi sinasadyang pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanilang mga ulo. Alam nilang tatlo kung gaano kalakas ang Island Lord na nauna sa kanila. Kung gusto sila ng Island Lord, halatang hindi nila siya kayang harapin. Haha, huwag kang matakot. Bagamat magkasalungat ang pagkakakilanlan natin, hindi ko intensyon na pahirapan ka. Nang makita kung gaano kinakabahan si Xingju at ang dalawa pa, ngumiti ang Island Lord at ikanaway ang kanyang kamay. Matapos marinig ang mga salita ng Island Lord, mas nalito si Xingju at ang dalawa. Nagkatitagan silang tatlo, hindi alam kung ano ang iniisip ng Island Lord, ni hindi nila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Alam kong hindi niyo talaga naiintindihan ang sinabi ko. Gayunpaman, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga pahiwatig. Maging ang iyong mga ninuno o ang aking mga ninuno, hindi sila nagpunta dito ng mag-isa. Kahit na nakatira kami sa parehong kontinente, hindi kami mula sa parehong panahon. Ito ang relasyon na gumagawa sa amin ng magkasalungat. Kaya, hindi ako papayag na kumuha kayo ng kahit ano sa islang ito. Kung gusto ninyo itong kunin, kailangan ninyong talunin ako. Kung bakit gusto ko kayong tulungan, ayoko munang sabihin ngayon. Sa madaling salita, kung makakaligtas ba kayo sa kalamidad na ito ay depende sa inyong lakas at kapalaran. Buzz. Habang nagsasalita ang Island Lord, marahang iwinagayway niya ang kanyang manggas. Isang kakaibang alon ang kumalat, tumagos sa bulwagan at kumalat patungo sa isla. Buzz 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 buzz. Huff 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 huff. Pagkatapos noon, sunod-sunod na tunog ng dagandong ang umalangaw mula sa labas ng bulwagan. Ang tunog ay parang sipol ng hangin at ang paghahalo ng tubig. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju at ng iba pang dalawa ay pagkatapos na umalangaw ang kakaibang tunog, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang talagang humihila sa kanila, na parang gusto silang ilabas sa bulwagan at maging sa isla. Ito ay isang bagyo sa ilalim ng dagat. Naranasan na ito ni Xingju noon. Matapos lumitaw ang bagyo sa ilalim ng dagat, lahat ng may buhay na bagay na hindi kabilang sa isla ay dadalhin dito. Ang hurricane na biglang lumitaw ay halatang tinawag ng Island Lord. Pagkatapos ng lahat, siya ang Panginoon ng lugar na ito at may ganap na kontrol sa lugar na ito. Gayunpaman, nabigla pa rin si Xingju sa lakas ng bagyo.
Noon, napakahina niya para labanan ang lakas ng bagyo at sumabay sa agos. Gayunpaman, ang kasalukuyang kanya ay isang hari ng digmaan, ngunit tila hindi pa rin niya kayang labanan ang lakas ng bagyo. Sinasalamin din nito ang lakas ng Island Lord of the Immortal Island. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung ito ay ang malakas na hadlang sa labas ng Immortal Island o ang bagyo sa ilalim ng dagat, silang lahat ay gawain ng Island Lord. Palakas ng palakas ang ugong sa labas, at palakas ng palakas ang puwersang humihila sa kanilang tatlo. Lalo na si Sulinir, na pinakamahina sa kanila, ay nahihirapang kumapit. Nakatira lang siya sa kanila dahil sa pagkaladkad ni Whitey. Mabuti pa rin ang mga tao sa Toirang Domain, ngunit para sa mga tao sa 4 na kontinente sa Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran, pati na rin ang mga tao sa 2 isla sa Endless Sea Region, magiging mahirap ito. Bilang pag-akyat sa langit kung gusto nilang maabot ang Toirang Domain. Ngayon, magiging mabuting tao ako hanggang sa wakas at tutulungan ka muli. Ito ang layout ng teleportation formation. Umasa tayo dito upang ipadala ang mga tao sa Sky Marshal Continent sa isang ligtas na lugar. Nang makitang hindi napigilan ni Xingju at ng iba pang dalawa ang hatak ng bagyo, itinaas ng Island Lord ang kanyang braso at isang anteng-anteng na kumikislap sa sinag ng liwanag ay lumutang patungo kay Xingju. Pow! Nang makita ito, mabilis na iniunat ni Xingju ang kanyang mga kamay at hinawakan ito sa kanyang mga palad. Sa sandaling ito, ang malakas na pagsipsip ay umabot na sa limitasyon nito. Maging sina Xingju at Whitey ay hindi nagawang pigilan ito. Sinisipsip silang tatlo patungo sa main hall. Senior, salamat. Bagamat lumulutang ang kanyang katawan, ang mga mata ni Xingju ay nakatutok sa Island Lord, na nakatayo sa gitna ng main hall at nakatingin sa kanya na may malabong ngiti. Kahit na sinabi ng Island Lord na kalaban niya si Xingju at ang iba pa, naramdaman ni Xingju na siya ay isang mabuting tao. Ang dahilan ay napakasimple. Ito ay dahil tinulungan siya nito. Pagkaalis ni Xingju at ng iba pang dalawa sa pangunahing bulwagan, nagulat sila nang makitang mayroon ng Maringle na uno sa kalangitan sa itaas ng isla. Ito ay umiikot sa napakabilis na bilis. Kahit na maraming taon na ang lumipas at si Xingju ay isang taong nakakita na sa mundo, naramdaman pa rin niya na ang bagyo ay napakaganda nang makita niya itong muli. Sa malakas na pagsipsip, mabilis na pumasok si Xingju at ang dalawa pa sa bagyo. Pagkatapos, itinulak sila paitaas ng lakas ng bagyo. Nang maalis nila ang kadiliman ng bagyo at muling makita ang sikat ng araw, si Xingju at ang dalawa pa ay bumalik sa walang hangganang dagat. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, sa ibabaw ng walang hangganang dagat, isang maringal na whirlpool ang umiikot, at ang mga dambuhalang alon ay gumugulong din. Sobrang nakakatakot na whirlpool, hanggat may malaking barko na pumasok dito, ito ay ganap na madudurog. Gayunpaman, nang si Xingju at ang iba pang dalawa ay lumitaw mula sa whirlpool, sila ay direktang pumailang lang sa kalangitan at humakbang sa himpapawid. Sok, hindi ko ine-expect na may ganun pala talagang expert ang Island Lord. This time, we came for nothing. Nakatingin sa malaking whirlpool na unti-unting nawawala habang nawawala ang daanan sa tubig, napaungol si Xiaobei sa pagkabigo. Bagaman wala kaming nakuhang anumang kayamanan, ang aming ani sa oras na ito ay napakahusay. Tiningnan ni Xingju ang anteng-anteng sa kanyang kamay at nakangiting sinabi. Kuya Xingju, ano ang susunod nating gagawin? Nang makita ito, hindi napigilan ni Sulinir na lumapit kay Xingju at magtanong. Sa ngayon, malapit nang dumating ang Great Tribulation, at sinabi ng Island Lord na kailangan nilang tipunin ang lahat ng buhay na nilalang sa kontinente upang labanan ang Great Tribulation. Para sa kanila, ito ay talagang isang mahirap na gawain. Sa kritikal na sandali na ito, kahit ang babaeng tulad ni Sulinir ay nababalisa. Swish! 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 Gayunpaman, hindi sinagot ni Xingju ang tanong ni Sulinir. Sa halip, naglabas siya ng ilang anteng-anteng mula sa kanyang storage bracelet at pinatong iyon sa mga anteng-anteng na ibinigay sa kanya ng Island Lord. Buzz! Pagkatapos nito, pinagdikit ni Xingju ang kanyang mga palad, at ang ilang blankong anteng-anteng ay nagsimulang maglabas ng mahinang liwanag. Ang mga layer ng kakaibang rune ay lumitaw sa kanila, at ang mga rune ay eksaktong kapareho ng mga talisman na nakuha mula sa Island Lord. Rainier, hanggat mayroon tayong teleportation formation diagram, hindi magiging mahirap na ilipat ang lahat ng tao sa mainland sa Toirang Sky Domain. Ngayon, bumalik sa Azura Palace kasama si Xiaobei at ipaalam kay Xiaolong ang tungkol sa Immortal Island. Hayaang ipaalam ni Xiaolong sa mga pinuno ng 4 na malalaking kapangyarihan ang tungkol sa paraan upang labanan ang kalamidad. Pagkatapos nito, gawin ang sinabi ng Island Master. Pero tandaan, huwag mong sabihin sa kanila kung paano mo nakuha ang pamamaraang ito. Kung tatanungin nila, huwag mong banggitin ang isla ng Immortal. Sabihin mo lang na nakakita ako ng isang sinaunang aklat sa isang sinaunang relic na nagtala ng pamamaraang ito. At saka, ang teleportation formation diagram ay dapat itago ng mga tao sa Azura Palace. Huwag mo itong ilabas. Ipinasa ni Xingju ang ilang nadobleng anteng-anteng kay Sulinir at sinabing may time na ekspresyon. Ano ang tungkol sa iyo, Kuya Xingju? Kinuha ni Sulinir ang mga anteng-anteng at maingat na inilagay sa kanyang storage bracelet.
Tinaas niya ang ulo niya at nagtanong. Lumaki ako sa Eastern Continent, at mayroon akong espesyal na pakiramdam para sa lugar na ito. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ay para ilipat ang mga tao ng Eastern Continent sa Toirang Sky Domain. Sa teleportation formation na ito, magiging mas madali ito. Sa makatuwid, ako ang mananagot para sa paglipat ng mga tao mula sa Eastern Continent patungo sa Boundless Sea Domain. Nakangiting sabi ni Xingju. Sige. Mag-ingat ka, Kuya Xingju. Matapos malaman ang tungkol sa plano ni Xingju, hindi na nagtagal sina Sulinir at Whitey. Pagkatapos magpaalam, dumiretso sila sa Azura Palace. Para kay Xingju, pumunta siya sa Inner Island ng Boundless Sea Domain. Kailangan niyang ipalaganap ang balita ng sakuna at tipunin ang lahat ng tao. Obviously, wala siyang sapat na lakas. Sa makatuwid, kailangan niya ng isang malaking halaga ng lakas tao upang matulungan siyang ipakalat ang balita. Sa oras na ito, may kapangyarihan na makakatulong kay Xingju. Ito ang kapangyarihang itinatag ni Uncle Pan sa nakaraan, ang Coiling Dragon Union. Simula nang umalis si Uncle Pan, ang kanyang kapatid na lalaki ang namamahala sa Coiling Dragon Union. Sa balita ng Coiling Dragon Union at ng Yufeng Pavilion, ang pag-unlad ng Coiling Dragon Union sa Boundless Sea Domain ay napaka-smooth. Bagamat hindi mahina ang Thunderstorm Valley, hindi siya nang ahas na pukawin ang Coiling Dragon Union. Dahil sabay nilang binuksan ang mga sinaunang guho noong nakaraan, magkakilala ang kapatid ni Uncle Pan at si Xingju. Bilang karagdagan, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa Yufeng Pavilion. Sa makatuwid, higit pa o hindi gaanong alam niya ang tungkol sa mga nagawa ni Xingju sa rehiyon ng Toirang Sky. Bagamat hindi niya alam na si Xingju ay isa ng Combat Emperor, alam niya na si Xingju ay isa ng Combat Emperor nang tulungan niya ang Nangang Nobles at ang Yufeng Pavilion na lipulin ang Netherworld Hall. Sa makatuwid, nang dumating si Xingju sa Coiling Dragon Union, labis siyang nasasabik. Dahil sa pagmamadali ng bagay, hindi nagpatalo si Xingju. Pagkarating sa Coiling Dragon Union, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa sakuna at hiniling sa kanya na ipasa ang balita sa mga pinuno ng mga pangunahing puwersa sa Boundless Sea Domain, para makatulong sila sa paglikas ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, mayroong lakas sa mga numero. Lalo na pagdating sa paglikas ng mga tao, kailangan talaga nila ng tulong ng mga magsasaka. Sa ganoong panahon, ito ang pinakamagandang plano na pakilusan ang lahat ng taong maaaring mag-ambag. Matapos ang paglitaw ng kakaibang kababalaghan, ang mga tao sa Boundless Sea Domain at Eastern Continent ay nasa estado na ng gulat. Matapos malaman na ang isang sakuna ay malapit nang mangyari, ang kapatid ni Uncle Pan ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagmamadaling ipinasa ang balita sa mga pinuno ng mga pangunahing puwersa sa Boundless Sea Domain. Para naman kay Xingju, itinayo niya ang teleportation formation sa labas ng Coiling Dragon Union. Maaaring dalhin ng teleportation formation na ito ang mga tao sa space tunnel, na nagpakita kung gaano ito kat-anji-tangi. Ang pag-set up ng naturang teleportation formation ay natural na nangangailangan ng maraming pagsisikap. Maging ang Combat Emperor tulad ni Xingju ay tumagal ng ilang araw para i-set up ito. Gayunpaman, ang ganap na makapag-set up ng teleportation formation sa loob ng ilang araw ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Noong una kong nakita ang Ancient Teleportation Formation, labis din akong nabigla. Ngayon, ako mismo ang makakapag-set up ng napakagandang formation. Ang kapangyarihan ay talagang walang limitasyon. Sa sandaling ito, tumayo si Xingju sa kapatagan at tumingin sa teleportation formation na mabagal na umiikot. Napuno siya ng pakiramdam ng tagumpay. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 420, Transmission Array, Layout Array. Unti-unting umikot ang isang singsing ng liwanag na parang kalawakan. Hindi mabilang na nagninangning na mga haligi ng liwanag ang kumalat. Ang lahat ng uri ng mahiwagang hadlang ay nagsasapawan sa isa't isa. Nakumpleto ang teleportation formation ni Xingju. Amazing. Teleportation formation ba ito? Napakaganda. This is the first time I've seen such power. Hindi ko akalain na may ganitong misteryosong bagay sa mundong ito. Maaari ba talaga itong makaiwas sa mahabang paglalakbay at maabot ang gitna ng kontinente, ang Toirang Domain, sa loob lamang ng ilang araw? Siyempre, pwede. Isa itong sinaunang teleportation formation. Narinig ko na nag-e-exist lang ang ganoong bagay sa Toirang Domain at matagal nang nawala. Hindi ko ine-expect na magagawa ito ni Xingju. Nakakamangha talaga. Habang hinahangaan ni Xingju ang kanyang obra maestra, ang mga miyembro ng Coiling Dragon Union ay nakatingin din sa malaking teleportation formation sa di kalayuan at pinag-uusapan ito. Bilang mga miyembro ng Coiling Dragon Union, alam na nila ang tungkol sa kalamidad. Alam din nila na si Xingju ay nagsiset up ng teleportation formation na umiiral lamang sa Toirang Domain, na napakalayo sa kanila. Kinailangan lang ni Xingju ng ilang araw para i-set up ang maalamat na teleportation formation na ito. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Coiling Dragon Union ay tumitingin kay Xingju ng may higit na paghanga. Bagamat hindi nila nakita ang tunay na lakas ni Xingju, hindi sila nag-alinlangan na ang isang kabataang tulad ni Xingju, na may napakalalim na relasyon sa Coiling Dragon Union, ay magkakaroon ng hindi maisip na kapangyarihan. Xingju, ang aking batang kaibigan, ikaw ay talagang kamangha-mangha. Ang gayong malaking galaw ay talagang kahanga-hanga.
Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumalapit kay Xingju. Ito ay si Elder Zhu, na nakipagkaibigan kina Shu Changqing at Xingju sa Chamber of Commerce. Bagamat hindi masyadong malakas si Elder Zhu, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Xingju, kaya binigyan siya ng mahalagang posisyon sa Coiling Dragon Union. Ngayon, hawak niya ang isang mahalagang posisyon sa punong tanggapan ng Coiling Dragon Union. Pagkarating ni Xingju, naging personal assistant pa siya ni Xingju. Elder Zhu, ito ang unang pagkakataon kong mag-set up ng teleportation formation. Hindi ako masyadong sigurado kung gagana ito o hindi. Kailangan kong mag-eksperimento again para malaman. Dumating ka sa tamang oras. Sasabihin ko sa iyo kung paano i-activate ang teleportation formation. Maaari mong ayusin ang mga tao upang subukan ito sa lalong madaling panahon. Nang makitang dumating na si Elder Zhu, kumuha si Xingju ng isang papel at nagsimulang magpaliwanag. Malinaw na naitala ng papel ang ilang mahahalagang punto ng teleportation array, pati na rin ang paraan upang maisaaktibo ang teleportation array. Sa ilalim ng maingat na paggabay ni Xingju, nagkaroon si Elder Zhu ng masusing pag-unawa kung paano i-activate ang teleportation formation. Sa makatuwid, agad niyang tinipon ang lahat ng mga eksperto ng Coiling Dragon Union para i-activate ang teleportation formation. Dahil isa lamang itong eksperimento, isang tao lang ang pinayagang pumasok sa teleportation formation, at ito ay isang working expert. Matapos ma-activate ang teleportation array, kitang-kitang kinakabahan ang lahat. Si Xingju lamang ang may maluwag na tingin sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang spatial ripples sa paligid niya. Nang matagumpay na naakit ang hari ng digmaan sa spatial tunnel, ang mga labi ni Xingju ay pumulupot sa isang mapagmataas na ngiti. Nangangahulugan ito na ang teleportation array na kanyang na-set up ay nagtagumpay. Little friend Xingju, nagtagumpay ka ba? Matapos ma-teleport ang miyembro ng Coiling Dragon Union, si Elder Zhu ay nagmamadaling lumapit kay Xingju at nagtanong ng may kaba. Ang Coiling Dragon Union ay iba sa Azura Palace. Ang Battle King ay isang napakalakas na puwersa sa Coiling Dragon Union, at bawat isa sa kanila ay napakahalaga. Kung nabigo ang teleportation formation at may nangyari sa Battle King na iyon, bagamat magiging maayos si Xingju, bilang kanyang subordinate, hindi maiiwasang sisihin siya. Sa sandaling ito, maliban kay Elder Zhu, ang iba pang miyembro ng Coiling Dragon Union ay kinakabahan ding nakatingin kay Xingju, naghihintay ng kanyang sagot. Nang marinig ang tanong ni Elder Zhu, nakangiting tumango si Xingju. Oh, nagawa namin. May teleportation formation ang Coiling Dragon Union natin. Iyan ay isang bagay na tanging ang pinakamataas na kapangyarihan sa Toiring Heaven region ang makokontrol. Ang galing, ang galing. Ha. Sa sandaling ang simpleng salitang biyaya, ay binigkas, ang buong rehiyon ay agad na napuno ng masigasig na tagay. Napuno sila ng pananabik at pagkabalisa. Munting kaibigan Xingju, nagtagumpay ka ba? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang bumaba mula sa langit at lumapag sa harap nina Xingju at Elder Zhu. Ang taong ito ang kasalukuyang presidente ng Coiling Dragon Union, ang nakatatandang kapatid ni Uncle Pan. Senior Pan, handa nang gamitin itong teleportation formation. Maaari na nating simulan ang paglipat ng mga tao ng Boundless Sea sa lugar na ito at ilipat sila sa Toiring Heaven region. Nakangiting sabi Xingju. Nakakamangha talaga ang munting kaibigang si Xingju. Nagawa mo talagang mag-set up ng teleportation formation sa maikling panahon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang nakatatandang kapatid ni Uncle Pan ay ngumiti ng masaya. Gayunpaman, baka sa kanyang nakangiting mukha ang pag-aalala. Senior Pan, may maitutulong ba ako? Sa matatalas na mata ni Xingju, hindi maitago sa kanya ang pag-aalala ng kuya ni Uncle Pan. Nang makitang ayaw sabihin ng kabilang partido sa kanya, nagkusa si Xingju na magtanong. Munting kaibigan na si Xingju. Ito ang mga pinuno ng ilang malalaking puwersa sa Boundless Sea region at isang matandang senior. Hindi sila naniniwala sa kalamidad at iniisip na gustong gamitin ng Coiling Dragon Union ang kapangyarihan ng Yufeng Pavilion para dominahin ang Boundless Sea region. Kaya naman, nagsanib puwersa silang pumunta sa Coiling Dragon Union para humingi ng paliwanag. Sa totoo lang, naparito ako para imbitahan ang munting kaibigan na si Xingju para magpaliwanag sa kanila. Nang makitang si Xingju ang nagkusa na magtanong, hindi na ito itinago ng nakatatandang kapatid ni Uncle Pan. Kaya pala. Gayunpaman, hindi na kailangan pang dagdagan. Kasi, nandito na sila. Pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Sa sandaling ito, mabilis na lumalapit ang ilang malupit na aura. Sa sandaling ito, ang dating tahimik at mapayapang kalangitan ay napuno na ng madilim na pulang battle chi. Ang malakas na pressure ay naging sanhi ng panginginig ng mga miyembro ng Coiling Dragon Association at nahihirapan silang makayanan. Ito ay dahil ang naglalabas ng pressure na ito ay isang combat emperor. President Pan, ilang taon na rin ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Parang lalo kang nagiging yabang. Gaano kalakas ang loob mo na gumawa ng kalokohang kalamidad para magtrabaho kami para sa iyo? Sa tingin mo ba ikaw ang pinuno ng Boundless Sea region? Habang papalapit ang pressure, umalangaw sa langit ang boses ng isang matandang lalaki, na puno ng masiglang enerhiya.
Maya-maya, 6 na figure ang lumabas mula sa madilim na pulang ulap at tumayo sa hangin. Sa 6 na figure na ito, 5 ang high-level War Kings. Sila ang kasalukuyang pinuno ng pinakamalakas na puwersa sa Boundless Sea Region. Nakita na ni Xingju ang isa sa kanila noon. Siya ay isang elder ng Wind and Thunder Valley na nakipaglaban sa Coiling Dragon Union. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ng Valley Master ng Hangin at Thunder Valley, siya ang naging kasalukuyang Valley Master. Para sa nangungunang elder, siya ay isang mid-level combat emperor. Kilala siya bilang Old Man of the Sea Region. Ang elder na ito ay namumuhay sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga usapin ng Boundless Sea Region, at hindi rin siya lumahok sa mga alitan sa pagitan ng iba't ibang puwersa. Gayunpaman, habang papalapit na ang kalamidad, nagawa ng kapatid ni Uncle Pan na makipag-ugnayan sa elder na ito. Nais niyang anyayahan siya na tulungan silang labanan ang kalamidad. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang elder na ito ay udyukan ng mga pinuno ng iba pang puwersa. Naniniwala sila na gusto ng Coiling Dragon Union na samantalahin ang kalamidad para makontrol sila at maging tunay na Panginoon ng Boundless Sea Region. Ang matanda ng Sea Region. Hindi ko inaasahan na lalabas ang matandang halimaw na ito. Masama ito. Bakit ka nagpapanik? Nasa tabi natin si Xingju. Isa siyang eksperto mula sa Toireng Sky Domain. Nagawa niyang itayo ang matagal nang nawala na ancient teleportation array sa napakaikling panahon. Bakit tayo matatakot sa matanda? Ng rehiyon ng dagat. Nang lumitaw ang Old Man of the Sea Region, karamihan sa mga miyembro ng Coiling Dragon Union ay natakot. Gayunpaman, mayroon ding ilan na hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Nadama nila na ang kasalukuyang Xingju ay dapat na kayang harapin ang matandang halimaw na ito. Senior Sea Region, ako. Nang marinig ang mga salita ng Old Man of the Sea Region, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng kapatid ni Uncle Pan. Mabilis siyang yumuko sa matanda at naghanda na magpaliwanag. Boundless Sea Region lang yan. Paano tayo magiging overlord? At saka, kahit gusto ng Coiling Dragon Union na maging overlord ng Boundless Sea Region, bakit kailangan naming ipaalam sa iyo? Dahil wala ka man lang mga kwalifikasyon para maging aking katituan. Gayunpaman, nang magpapaliwanag ang kapatid ni Uncle Pan, biglang inabot ni Xingju ang kanyang kamay at pinigilan siya. Pagkatapos, nagsalita siya ng malakas na may mapanuksong ngiti sa labi. Ang mga salita ni Xingju ay parang isang biglaang pagpalakpak ng kulog na sumabog sa puso ng lahat. Sa kanila, ang kapatid ni Uncle Pan ang pinakakinakabahan. Alam na alam niya ang lakas ng Old Man of the Sea Region. Noong nasa kasagsagan si Uncle Pan, halos hindi niya matalo ang matandang ito. Gayunpaman, si Uncle Pan ay hindi na katulad ng dati. Kung wala si Uncle Pan, ang Coiling Dragon Union ay hindi nang ahas na makipaglaban sa Old Man of the Sea Region. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Coiling Dragon Union ay may magandang relasyon sa Yufeng Pavilion, kahit na ang Yufeng Pavilion ay walang lakas na gawin ang isang kaaway ng Old Man of the Sea Region. Brat, ang yabang mo. Sino ka? Tamang-tama, ang matandang lalaki ng Boundless Sea Region ay nagngangalit matapos marinig ang mga salita ni Xingju. Tinuro niya si Xingju at umungot. Ayokong pumatay ng taong walang pangalan. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo kung may lakas ka ng loob. Elder Hai, siya si Xingju. Ang Coiling Dragon Union ay nakakapag-asa lamang sa Yufeng Pavilion ng Eastern Continent dahil sa kanya. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Xingju, ang Valley Master of the Wind and Thunder Valley, na nakatayo sa likod ng Old Man of the Sea Region, ay humakbang pasulong at magalang na sinabi. Lalong mapanukso ang kanyang mga salita, na parabang sinusubukan niyang sunugin ang mga iyon. Noon, sinira ni Xingju ang plano ng Wind and Thunder Valley na talunin ang Coiling Dragon Union. Ang bagay na ito ay palaging nakaukit sa kanyang puso. Hindi lang siya, kundi lahat ng nasa Wind and Thunder Valley ay magngangalit sa galit sa tuwing nababanggit si Xingju. Nais nilang mahak siya sa 1,000 piraso. Ngayong may napakagandang pagkakataon, natural na gusto niyang gamitin ang Old Man of the Sea Region para tanggalin si Xingju. Kaya, ikaw ang Xingju na iyon. Ang isang tao mula sa Eastern Continent ay talagang nang ahas na makialam sa mga usapin ng aking Endless Sea Region. Ngayon, ako ang kakatawan sa Endless Sea Region para alisin ka, isang salot. Mamatay. Biglang umungal ang matandang rehiyon ng dagat. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga palad ng mataas, at isang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ang sumabog sa kalangitan. Whoosh whoosh whoosh. Maya-maya pa, isang malakas na tunog ang sumabog. Bumungad sa kanya ang umaalon na tubig dagat. Ang tubig dagat ay parang isang higanteng dragon na umiikot sa isa't isa. Parami ng parami ang nagtipon, at sa huli, bamaha ito patungo kay Xingju at sa iba pa. Hindi lang gustong kunin ng Old Man of the Sea Region ang buhay ni Xingju. Gusto niyang patayin ang lahat mula sa Coiling Dragon Union. Kalokohan. Takbo. Nang makita ang malalakas na alon na umaalingaw patungo sa kanila, lahat mula sa Coiling Dragon Union ay hindi na makontrol ang kanilang takot. Nagsimula silang tumakas para sa kanilang buhay, dahil alam nila kung gaano kakilakilabot ang lakas ng mga alon. Ito ang pinakatanyag na kasanayan ng Old Man of the Sea Region, isang high-rank earth martial technique. Matapos ang mga taon ng pag-aaral nito, nilinang na ito ng matangda ng Sea Region sa pinakamataas na antas.
Ignorante. Gayunpaman, kumpara sa Coilang Dragon Union, hindi nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Napanatili niya ang isang mahinang ngiti, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang ngiti ay napuno ng walang katapusang panunuya. Para siyang higanting agila na pumailang lang sa langit na nakakita ng palaka sa ilalim ng balon.